Tila mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Matinding black propaganda laban kay Vice President Inday Sara Duterte. May maniniwala pa kaya dito, anak ng kagwang, masyadong halata. Matindi talaga ang partnership ni Antonio Trililing at ni Tambaloslos, mga Marcoses komunista, para lamang siraan at pabagsakin si Vice President Inday Sara dahil gusto po nilang pigilan ang pagkapangulo ni Inday sa 2028. Wala na hindi na ito mapipigilan eh. Masyado nang halata, putang inang mga propaganda na yan. Mga gawa-gawa. Tangina, nakakainis nga pag tiningnan mo, kaso nga lang, ang masaklap nito, gamit nila mga mainstream media. Lalo na itong hinayupak na bilyonaryo. Ba't kayo, nagpagamit? Anak ng tipaklong. Gulat ako sa mga post ng bilyonaryo, politiko, batas PH. Isang kumpanya yata itong mga animal na to, no? Talagang busal to the max, ha? Makabalita lang, ha? Pero ito, may binalita rin po sila kagabi sa bilyonaryo. Itong di umano'y luxury car na katabi ng malita-malitang pira sa picture, video ni Saldico, di baka makailan na ipag-usapan din po natin na yan, binalik po nila. Talagang tinukoy na po nila dito si Sam Versosa. Ay dinawit po nila dito sa luxury car na ito. Nakatabi ang malita-malitang pera. Putang ina eh. Ito yung pinakamagandang pag-uusapan. Kukunik natin ito kay Martin Tambaloslos, anak ng kagwang kayo. Pero hindi kasi pwedeng hindi tayo sasagot dito sa mga black propaganda labang kay Vice President Inday Sara. Kailangan din po nating dumipinsa kahit alam natin mga animal, mga gawa-gawa lang ho ito. Putang ina, baka maka-influensya pa sila eh. Ay, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Birada Aguila. Mapapanood po ako ninyo ng live dyan alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. At pa-subscribe po, pa-suporta naman. At maraming salamat sa maagang pamasko, Ma'am Maria Peters. Maraming salamat po. At maraming salamat din po kay Ma'am Muka. Ayan. Magkakaroon po kami ng kawang gawa. Magpapakain na naman po tayo sa badyaw. Suki natin yung mga badyaw. Once a year lang naman yan. Maraming salamat, Ma'am Muka. Siyempre, ambag rin po tayo, Ma'am Maria Peters. Maraming salamat sa inyo. Belma Galindo. Ayan, maraming salamat sa super thanks at Lovelin Sibukawa. Merry Christmas. Coco Boutique in Japan. Maraming salamat din po. Okay. Ayan yung mga nagmamahal sa atin mula noon hanggang ngayon. Lahat naman kayo nagmamahal sa akin kasi nandito pa rin kayo at maraming salamat po sa inyo. 2025, 2026 na naman, bagong yugto na naman ng Bisdak Pilipinas. Salamat po sa inyo. Magandang tanghali po sa ating lahat. I-rebat po muna natin itong desperadong black propaganda ni Tambaloslos at Antonio Trililing, mga kaliwa. Lahat sama-sama na sila, Baki, ayan, Bangag, sama-sama na po sila dito sa demolition job, no? Laban sa mga Duterte kasi alam mo natin, natatakot na po sila, no? Natatakot na po sila na maging presidente si Inday Sara. Pinalabas po ng Politico.com kagabi po yung black propaganda labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, no? Sabay-sabay po yan. Sabi dyan sa Politico, a man who introduced himself as a former bagman daw o Vice President Inday Sara Duterte has alleged that her 2021-2022 national campaign was financed by drug dealers according to an affidavit obtained by Politico. Lamang Politico, pwede po kayong makasuhan yan ng cyber libel kasi gumagawa kayo ng kwento
Wala nang pakialam sila sa cyber libel kasi milyones man ang kapalit niyan eh. Mantakin mo yan, bagman daw, no? Oh. Ay campaign donor daw itong alleged bagman, tama ba? Bagman who introduced himself, President BP Sara has alleged that their 2021-2022 national campaign, yan na nga, campaign donor daw itong bagman. Oh. Utang ina, no, ikinunik sa pugo. So yung pira, galing sa pugo, tama ba? Tapos, galing sa druga, anak ng kagwang. Alam ko na yung script na to, Trillanes na Trillanes. Tanginomin naman ninyo mga politiko, mga hinayupak kayo, sarap ninyo pagsasampalin. Okay, tapos ipinost din po yan ng bilyonaryo, anak ng kagwang ang bilyonaryo. Parehong parehong caption, hindi man lang na-edit. Copy-paste, awards. X-Bagman, alleged Pogo operator. Pogo operator pa? Yung bagman na yon, anak ng kagwang, no? Tapos, pinost din po yan ng Batas PH. Sa politico.com at saka sa bilyonaryo, para makuha mo yung kanilang information, ay yung kabuuan ng kanilang black propaganda labang kay Inday Sara, pasukin mo yung website nila. So, nandoon yung mga pinagsasabi nila. Dito naman sa Batas PH, nandyan talaga. Sa caption nila lahat sinabi. Puta, isang kumpanya ba to? Sara Duterte, ayan ang alleged bagman daw ay ang pangalan ay si 2022 si Madriaga, no, Madriaga, ayan. 2022. Yan po ay paratang ng politiko, Batas PH, bilyonaryo. Pwede po kayong kasuhan ng cyber libel crime. Putang ina. Madriaga, no? Siyempre tayo, hindi po tayo papayag na basta-basta lang po natin palampasin itong mga black propaganda labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Malikot po talaga ang isip ng mga DDS. Ako rin, nakikita ko rin po ito sa kanilang mga channel. Madriaga. Sang liwanag, ha? So, yung Madriaga na sinasabi nila, yan daw yung Pogo operator. At yung pera galing sa drug money, noong 2022 daw, 2021, 2022, campaign donor. Anak ng kamote naman, no? Okay, sige nga. Pakinggan natin, meron pong nasipat ang mga DDS na video patungkol dyan sa Madriaga. Okay. Pakinggan natin ito. June 4, 2022, dalawang magpinsang Chinoy o Filipino-Chinese ang dinukot sa Tondo, Maynila. Credit by JMA. June 2, 2022, meron daw dalawang Chinoy na dinukot sa Tondo, Maynila. Okay. Loyo. Tapos ng mahigit 10 araw, June 15, 2022, matagumpay na na-rescue ng PNP, AKG ang dalawang kidnap victim upang makapuslin. Naplakakan ng mga pulis ang getaway vehicle ng mga kidnapper. Sa bayan ng Pililla sa Rizal, nagka-enkwentro ang mga pulis at ang grupo ng mga kidnapper. The part of the group, yung Kidnap for Ransom group, sa Madriaga group, dalawa ang namatay sa kanila. Mga nasawi ay miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Madriaga Kidnap for Ransom Group. Madriaga Kidnap for Ransom Group, tapos ikinunik mo sa pugo. Tapos drug-related daw. Campaign funds si Vice President Inday Sara. Grabe naman si Inday. Kukuha ka ng campaign funds dahil dyan pa talaga sa mga dyan. Iraulo na talaga. Kagaguhan naman itong mga inayupak na black propaganda. Ang leader ng grupo, kinilalang si Ramil Madriaga. Ayon sa nakalap naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagkukot sa ibalik natin noon na konti. Miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ang leader ng grupo,
Yan yung Madriaga na sinabi nila na campaign pansin day Sara. Pogo operators daw. Pero wanted, paano nagiging Pogo operator yan? Wanted man. 2022, wanted siya, tapos sa campaign funds, donor, campaign donor. Ay na talaga, gagawa ka Trillanes ng script, nagkatanga-tanga na lang talaga, no? At ang bubo mo Trillanes, eh. Simpleng logic lang, paano nagiging campaign donor ito, pinaghanap nga ng batas. Sige nga, tuloy, Kinilalang si Ramil Madriaga. Ayon sa nakalat naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court sa 3 akusado para sa kasong kidnapping for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Our intelligence report, lumalabas po, nakakarating pa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and 4B, and also in NCR. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados, at Richard Babagay. Our group is also involved in providing VIP security sa some businessmen and some politicians dito sa NCR area at saka Region 4A. Pero may pagkakataon umanong ang ibinibigay nilang security ay siya rin umanong ginagamit para dukutin ng taong dapat ay pinoprotektahan nila. Isipin mo nagtanggap pa silang security daw. Ang kanilang mga NCR at saka Region 4A. Putang ina, si Inday Sara, Mindanao man yan. Putang ina, ang layo pag i-connect mo. No? Tsaka wanted, anak ng kagwang talaga. Matapos ang isang taong pagtatago, natuntun na rin sa wakas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 5 suspect sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga naaresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga. Okay, yan si Madriaga Teka lang. At Jaime Patano. Sa wakas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 5 suspect sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga naaresto ang... Okay. Yan si Ramil Madriaga. Yan po yung tinutukoy nila na bagman daw ni Vice President Inday Sara Duterte. Pogo operators daw to. Putang ina, wanted, pinaghahanap ng batas. Paano nagiging pogo operators ang animal? Kidnapping po ang kanilang modus. Nagpapanggap sila na security pero yung kanilang pinagsilbihan ay binibiktima din nila. Putangin na edi si Inday Sara na biktima na din. Ayan po si Ramil Madriaga. Kasi yan po yung pinapalabas nila na di umano bagman ni Vice President Inday Sara at campaign donors noong 2022. Bantid pala ito. Paano po nangyari? Nagiging campaign donors? Wanted? Putang. Naghanap pa kayo ng mga tao na may mga sabit, no? Para i-connect sa mga Duterte. Pero simpleng logic lang eh. Campaign donors ka. Sabihin na lang natin campaign donor ito. Anong pakialam ni Inday dyan? Alam mo kasi sa eleksyon, pag may mag-donate sa'yo, lalo na pag yung politician ay kailangan po ng pera, tatanggap talaga yan. Kasi donate man lang yan. Lalo na yung mga contractor yan. Wala namang problema ho dyan. Wala akong pakialam kung saan galing yung pera. Nag-donate ka, tanggapin ko yan. Makakatulong eh. Pero yung mga donors na yan, para lamang yan sa mga kandidato na kulilat, no? Para lang sa mga kandidato na walang supporters, walang mga volunteer. Pero si Vice President Inday Sara, duda ho ako kung kailangan pa rin yan ng campaign donor galing sa mga drugista.
Ang lakas naman ng loob ng mga durugista na yan na magbigay ng campaign funds kay Inday Sara. Hindi, nabitay sila ni Tatay Digong. Isipin mo ang mga Duterte galit sa mga durugista pero kinukonek sa mga durugista. Anak ka na ang kagwang talaga, Trillanes. Anong logic po ninyo yan? Pwede siguro i-connect mo sa mga businessman, mga kontraktor, no? Pero ito, mga durugista. Pero pagdating sa corruption, wala talaga, as in. Campaign donors daw. Again, ito pa rin ay propaganda ni Martin Romualdez. Trillanes po yung script na to, mga kabubuhan. Yan daw si Ramil Madriaga. Pero meron po silang ginagamit na picture labang kay Vice President Inday Sara. Ito pakita ko po na tinutukoy po nila na si Ramil Madriaga. Ayan. Hindi po yan si Ramil Madriaga yung kasilpi ni Inday Sara. Ayan. Ang layo-layo po. Nagpasilpi sa Davao. Ang layo-layo. Paano makipagsilpi itong si Ramil Madriaga dyan kay Inday Sara? Pinaghahanap nga ng batas. Sa Davao. Tangina, no? Alam mo sa akin, obvious na po yung propaganda nila. Talagang wala na silang maisip pa eh. Siyempre, si Trillanes magaling magkwento. Asong ulol. Kaya gagawa-gawa sila. Pero sabihin na lang natin, for example, ito si Ramil Madriaga, kasilpi ni Inday Sara. Kasi yan ang pinapakalat ng mga hinayupak eh. Putang ina, walang pakialam si Inday Sara sa lahat man sino man mag-selfie dyan eh. Alam mo naman si Inday Sara, hindi is nabira eh. Pero ayon kay sa Surgando, hindi man yan si Ramil Madriaga. Paano makapag-selfie? Kulong na nga. Okay. Tingnan mo Sige nga, pagbigyan natin, sakyan natin Kunyari lang sakyan natin. Ang sabi dyan sa balita ng Politico, ang sabi ng Politico, ito ay campaign na donor. Noong si Vice President Inday Sara 2021-2022 ay tumakbong Vice Presidente. Sabihin na lang natin sakyan natin yung trip ng hinayupak ng mga na politiko, black propaganda. Okay. Sabihin na natin buhay si Madriaga. Pogo operator. Sabihin natin Pogo operator. Sabihin na lang natin. Drug syndicate. Drug dealer. Lahat na. Daming pera galing sa illegal. Saan ba si Inday Sara luminya nung nakarang eleksyon? Diba unit team? Unit team. Ano ang partido ni Vice President Inday Sara? Lakas si MD. Sino yung campaign manager ni Vice President Inday Sara? Martin Romualdez. Kunyari lang, sasakyan natin Sasakyan natin. Ay, putang ina. Kung si Martin Romualdez ang campaign manager ni Inday Sara, lahat ng pondo ay nanggagaling kay Martin Romualdez. Lahat ng mga donor sa pupunta dumadaan kay Martin Romualdez. Kakilala man ni Inday o hindi, dadaan kay Martin Romualdez ang lahat ng pundo. Lahat ng mga donor. Si campaign manager man siya. So, ibig sabihin, si Martin Romualdez at si Ramil Madriaga, sila yung magkakilala. Aray ko, anak ng kamote. Ayun tayo gagawa kayo ng propaganda magbumirang din pala sa inyo. Mukha pa lang ni Tambaluslos, hindi mo pagkatiwalaan ni Trillanes O sige na, ito na yung mangyayari. Ipaliwanag mo, Martin Romualdez, bakit merong ganyang donors na galing sa Pugo, galing sa drug syndicate. Okay. Nung Pugo naman kasi noon, hindi naman illegal, no? Talagang regulated under Duterte admin. Nagiging illegal lang yan because of Marcos. Hindi na pinarinyo ng mga buhaya yung mga Pugo operators. Kaya ang resulta, naging illegal kasi gusto nila i-monopoly. Gusto nilang masulo yung Pugo. Ayaw nila nang may kakampi.
Kaya yung iba na gusto mag-renew, hindi na pina-renew. May pugo pa rin naman ngayon. Pinalitan lang ng pangalan. Ginagago lang tayo. Sila na nga lang ang nagmaniobra. Kumikita sila. Hindi na napupunta yung pera ng pugo sa kabanbayan, sa mga Pilipino. Again, ito ay kahibangan lamang ni Martin Romualdez, Trillanes, itong black propaganda labang kay Inday Sara. Walang sense. Kasi yung sinasabi mo, 2021, 2022, campaign donor, wanted nga ho yung grupo na yan, Madriaga. Putang ina, si Inday Sara, makipagkaibigan dyan. Napakalinis ng record ng mga Duterte, dudungisan lang ni Inday. Nonsense. Ito ay desperate move ng kampo ng Marcos admin at Martin Romualdez, Lisa Marcos. Hindi na po kasi nila alam kung paano po pagtakpan itong blood control anomaly na nakaladkad ang buong pamilya ho nila. Hindi na kaya. Kahit anong gawin ho ninyo. Pag sinabing Marcos, kawatan talaga yan. Bakit ang Duterte may record ba na kawatan sila? Wala naman Si Tatay Digong nasa dahik, napunta ba dahil sa pagnanakaw? Hindi naman Because of war on drugs. Inday Sara, tapunan mo ng putik, pagdating sa korupsyon, mapahiya ka lang Nonsense Pero kung Mang Marcos, tapunan mo ng putik na sila ay mga kurakot, ay lalo pong lulubog. Lalo na ngayon sa flood control. Marami po tayong hinahanap na mga kapirahan ng bayan. Trilyon-trilyon ho Pero ipinilit po nila, ipinahid lahat ng issue sa mga Duterte. Gusto po nilang ganun. Lagi na lang Duterte. Hindi na po napagalataan ng taong bayan ito. Duterte cover up diversionary tactics sa totoong may mga sala. Bago po natin pag-usapan yung malitang pera na naidawit po dito si Sam Versosa, kalad ka rin din po natin si Tambaluslos dito ay kukunik ho natin. Ito ay palabas to ng bilyonaryo. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio para makilala natin ang mga Marcosis. Naayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ang mga Marcosis ay mahilig talaga sa ginto. Mula pa noon sa kanilang mga ninuno, tatay nila, Marcos Sr., hanggang ngayon, puro ginto ang trip nila. Nagnanakaw ng ginto. Alam mo kasi yung ginto, no? Magandang investment din yung ginto Kasi ang ginto, hindi po bumabagsak ang presyo niyan. Pataas ng pataas yung price ng ginto. Kaya ito nga yung pinakamagandang kung kumbaga savings, mangulikta ka, imbis na pera na ipon mo sa bangko, mag-ipon ka na lang ng ginto. So yung ginto na initago mo sa mga safety box mo, sa vault mo, kasi ang value ng ginto, talagang pataas ng pataas. Parang lupa din yan Yung lupa yearly tumataas, same din sa ginto. Talagang sisipa yan. Kaya siguro ito yung trip ng mga Marcoses, yung ginto. Talagang limas to the max. Ito, pakinggan po natin si Attorney Ferdinand Topacio bago po yung luxury cars Okay, narito si Attorney Ferdinand. Anyway, alam nyo, bukod sa mga katarantaduhang ginawa nito na nasabi na ng aking mga kasamahan, baka may nakakalimutan pa po tayo na dapat lagi nating gunagain. Unang-una po dyan, yung ginto. Ayan. Ano bang problema ng mga Marcos at napakahilig sa ginto? Yung Golden Buddha, ninakaw nila kay Rojas. Hindi na alam ng mga bata ito, yung Golden Buddha. I-google nyo na laban. Bago meron... Golden Buddha, ninakaw nila kay Rojas. Marcos pa rin yun. Anak ng kagawang. Ganon, ako wala rin po akong alam dyan kasi
Napapanood ko lang sa pelikula yan, Golden Bullet. Totoo pala yan. So, ninakaw nila kay Rojas, Marujas. Yung ano yata, yung pinaka matandang Rojas. Meron pang Yamashita Gold daw. Italiano Gold. Yamashita Gold. Marcos, ninakaw pa rin nila. Ito, Italiano Gold. Pinaka famous. Ginagamit na propaganda ng mga bubunistang tangani sa Ensaymada Bulagar sa karang eleksyon. Nasaan na nga ba yung Italiano Gold? Pahingi nga. Isang bar lang. Kung meron, anak ng kagwang, ibayad natin yan sa mga utang natin sa Pilipinas nang makaahon tayo. Tuloy, oh. Pero ang totoong gold na ninakaw, yung gold reserves po natin Ayan, sa Bangko legit talaga Sentral yan. ng Pilipinas. Alam niyo po ba, noong panahon ng pandemya at yung mga sumusunod na taon, na ang lahat ha, hindi lang halos lahat, lahat ng Bangko Sentral ng lahat ng bansa ay nagho-hoard, nagtatago, nag-iipon ng ginto. Alam niyo bang pinagbebenta ng pamahalang ito ang ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas? 27 tons, 27 tonelada, mahigit kumulang ang ibinenta. Bakit daw ibinenta na nangatuwiran pa? Kasi daw, maganda ang presyo noon. Tutubo ang pamahalaan kung magbebenta ng ginto. Ang masasabi ko sa kanila, ikwento nyo sa pagong. Kasi, nung binenta nila, yung presyo, tignan nyo, huwag kayong maniwala sa akin, baka binobola ko kayo eh. I-fact check nyo sa internet. Yung presyo ng pinagbentahan nila, tumaas ang presyo ng ginto. Hindi bumababa. Ginto yan eh. That's the best, that's the safest investment. Sabi ko nga sa'yo Alam nyo ba kung magkano ang nalugi sa gobyerno dahil nagbenta sila ng ginto mga 2-3 taong nakaraan? Kontra sa presyo ngayon, nalugi ang ating gobyerno ng 200 bilyon. 200 bilyong piso. Alam nyo, hindi ako naniniwala na maling diskarte yan eh. Knowing this government, may kumita dyan. correct. Hindi gagalaw itong gobyernong ito nang walang kita. Kaya nga sinasabi nila, ang malaking achievement daw ni Ginoong Marcos is that he's very big on peace and order. Alam mo ba yan, kasama Jing? Malakas daw sa ano daw, si Marcos Jr. daw ay very big on peace and order. Kasi pag may proyekto, sasabihin niya, I want a big piece of this, I want a big piece of that. That's an order! Putsang ina, no? Ang hilig sa ginto. Ito yung totoong magnanakaw, Antonio Trililing. Alam mo, niluloko na tayo dito. Sobra-sobra ng diversionary nila. Pero ang taong bayan, bumabalik pa rin sa flood control. Ito nga, ginto, hindi pa rin po natin dito mahanap-hanap, hindi mapaliwanag ng gobyernong Marcos. Saan po yung pira? Yung nabinta ninyong ginto, saan napunta? At paliwanag ninyo bakit po kayo nagbibinta ng ginto, gold reserve, Isipin mo, sa panahon ni Duterte, nagpandemya na ng pandemya, hindi man lang nakaisip si Digong na magbinta ng ginto. Alam mo po kung saan kumuha si Tatay Digong ng pera ng pandemya? Yung mga legal na mga pogo operator, sila, humingi po ng tulong si Tatay Digong para sa atin. Yung mga legal, Ngayon, nagiging illegal dahil kay Bangag, wala ng pugo. Ginawang pangbatas na pinagbabawal na ang pugo sa ating bansa. Yan nga yung dahilan kung bakit bumagsak tayo. Tapos ito, nakahanap naman ng propaganda ang mga animal, kinalgad si Inday Sara. Mali-maling ang propaganda dahil yung pangalan na Ramil Madriaga, anak ng kagwang, wanted pala yun.
O sa kidnapping, pero ikinunik nila dito sa Pogo. Anong kunik doon? Anak ng kamuti mga hinayo. Wala na talagang maisip pa na black propaganda itong si Trillanes. Wala na. Tanginan. Di ba kayo nagsawa dyan? Di ba kayo napagod dyan, mga mainstream media, sa mga pautot ni Trillanes? Magkano bawat artikulo? Dapat kayo politiko, kasuhan kayo, bilyonaryo, dapat kasuhan. Isa lang din kumpanya ho ito eh. Pati yung Batas PH. Okay na sana yung mga banat ninyo laban sa mga kay Tambaluslos, mga buhaya. Pero ito, kaliwat kanan, tanggap kayo ng hinayupak ng pera, busal to the max. Ako naniniwala ko yung propaganda na yan, kagagawa niya ni Lisa Marcos, Martin Romualdez, Marcoses, tsaka Trillanes, yan, sanib pwersa sila dyan. Wala na pong iba yan. Ito ay desperate move, mga desperado na mo sila. Wala na, di na nila mapigilan si Inday Sara, panira sa kanila, babalik talaga sa kanila. Kagaya ho nito. Ito yung pinakamagandang pag-uusapan. Patungkol po sa, naiulat na rin po natin ito dito, nakomentuhan natin eh. Binalita rin ng Bilyonaryo News Channel na bumanat din ngayon kay Inday Sara. Ito maganda kasi merong paper trail talaga, no? Pag makita mo, yung kanilang report, legit talaga. Pero nung kay Inday Sara, nilabas nila, putang ina, maliwanag black propaganda, walang detalyado, hindi detalyado. At sabit pa sila doon sa Ramil Madriaga. 2022 daw, kampin na donor, anak ng... Dapat si Tambaluslos magpaliwanag dyan, hindi si Inday Sara. Dahil yung campaign manager naman, si Tambaluslos. So ngayon ito, kukunik natin si Tambaluslos. Ayon sa Bilyonaryo News Channel, itong pera, luxury car na malita-malitang pera yung katabi sa video ni Saldico. Abaho, may kinalaman po yung sasakyan dito kay Sam Versosa. O ito, pakinggan po natin. Tila mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Sold and registered ito sa Socali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Socali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionario Sam Versosa. Ang kumpanyang Modena Motorsports Incorporated ang nag-iisang authorized distributor ng sasakyang Maserati sa buong bansa. Ilang beses naming sinubukan kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito kailanman tumugon sa aming mga mensahe. Kumonsulta kami sa ilang mga abogado at opisyal ng pamahalaan na may sapat na kaalaman pagdating sa kalakaran ng luxury car importation. Tumanggi silang magpakilala pero ayon sa sources na aming kinonsulta, indikasyon ng conduction sticker na dumaan mismo mula sa kumpanyang Maserati patungong authorized distributor ang nasabing sasakyan. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang transaction documents. Sa isang BOC document, direkta ang importation ng kumpanyang Brilliance Auto Corporation sa kumpanyang Maserati mula sa Modena, Italy. Nakuha rin namin mismo ang invoice ng Maserati sa Brilliance Auto para sa naturang sasakyan. April 18, 2022, issued ang order kasabay ng 2 pang Maserati MC20 at 3 Maserati Grecale GT. Ang kabuuang halaga aabot sa $600,000 o approximately 35 million pesos. Ay, tangina mahal ng sasakyan, 35 million. Maserati rin, tangina ng mga sasakyan na yan. Masaklap yan, galing sa flood control ang pera na binili dyan para sa akin. Hindi naman, malita-malitang pera katabi. Dapat itong si Versosa, magpaliwanag ka dito, sir. Di ba, kaibigan mo si Martin Romualdez, regalo mo ba itong luxury car kay Martin Romualdez? Ako nagtanong, ha. Tangina, wala namang ibang nakitang lead sa kumpanya ni Sam Versosa na front row. Tapos,
kamalas nyo, nahagip dyan yung induction sticker. Kasi yung induction sticker kasi yan, pag trinis mo sa LTO yan, lalabas yung may-ari ng sasakyan. So ito na ho tayo ngayon, Sam. Ito ay kahit na ang Modena Motorsports lang dapat ang authorized distributor sa buong bansa. Ayon sa kinonsulta naming sources, isang malaking posibilidad na tinitingnan dito, pagmamay-ari rin ng company owner ng Modena Motorsports, ang Brilliance Auto. Kaya ito nakakaangkat direkta sa Maserati sa Italy. Pinuntahan namin ang building kung saan address ang Brilliance Auto Corporation. Former 30 minutes para kapag set na appointment sa Brilliance Auto Corporation. So wala pa rin update sa akin kung kapag set tayo o baka wala ilang chance sa makausap itong Brilliance Auto Corporation. Matapos ang mahigit isang oras na paghihintay, sinabi ng ilang staff ng building na wala pa raw maaaring kumausap sa amin. Sinubukan uli namin kunin ang panig ni Sam Versosa, pero muli, hindi ito tumugon sa aming mga mensahe. Patuloy rin namin kinuha ang panig ng DTI sa pagsisiyasat kung bakit naka-address ang Sokali Trading sa building ng front row sa Quezon City, pero hindi raw muna sila magpapaunlak ng panayam. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Simple lang ang sagot yan kung ako DTI. Tanungin mo, sir. Kasi siyempre, yung may-ari ng company, iisa. Isang building. Ang laki ng building eh. Di ba? Ilang floor yan. Pwede kong address mga ilang building ba yan? Ilang building, ilang floor ba yan? Ilang negosyo kailangan ko? Diyan ko na lahat i-address. Kung sino yung may-ari ng building na yon, tsaka may-ari ng negosyo na yon, isa lang talagang may-ari. So ngayon, bakit napunta doon sa malitang pera itong mga luxury car na ito? Ano po ang ugnayan ni Sam Versosa dito? Kaibigan man yan, di ba? Ni Martin Romualdez, si Sam Versosa. Posible regalo ito ni Sam Versosa kay Martin Romualdez. Kasi ang sabi man ni yan ay sabi ni Saldico, i-deliver sa bahay ni Martin Romualdez. So, pwede nating i-assume na yung bahay na yan na may kotse, may luxury car, na ngayon nakaladkad na nga ho ang pangalan ni Sam Versosa, ay bahay ni Martin Romualdez. Di ba? Bahay ni Martin Romualdez, na baka yung sasakyan na ito, regalo ni Sam Versosa. Baka lang Hindi natin sinabi na ganun. Baka kasuhan tayo dyan. Kasi palaisipan man, sir, bakit nandyan yung luxury car na yan na may ugnayan sa'yo, sir? Kaya dapat magpaliwanag ka dito sa publiko. Kasi pumasok ka sa politiko, nagiging kongresista ka, subject ka for public scrutiny. Dali ka dito. Ano ba? Yan ba ay kasama sa malita na puno ng pera? Regalo? Kasi maalala natin si Sam Versosa at Martin Romualdez Puring-puri ni Sam di ba? Naalala nyo yung $500 million ba yun? Ito. $500 million po, pinagay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So, napakabuti po ng ating Congress, 19th Congress, kasama ating Speaker Martin Romualdez. Magpaliwanag kayo, mga buhaya kayo. Sa palagay ko, may alam din to si Sam Versosa sa flood control. No? Yung mga ghost projects, at saka yung deliveries ng mga malita-malita. Sa palagay ko lang Kasi $500 million, ganun lang kabilis. Ibinigay, no? Ni Martin Romualdez kay Sam Versosa. Ganun Grabe, pinamigay daw sa taong bayan ng $500 million na yan. Tapos malaman-laman natin ngayon, yung sasakyan na katabi malita-malitang pera ay may ugnayan dito kay Sam Versosa. Ito yung maganda, bilyonaryo. Na siniwalat ninyo, may paper trail kayo. May ebidensya, detalyado. Hindi yung banat kayo sa mga Duterte, putang ina, wala mang kayong paper trail. Apidabit kayo nalalaman, anak ng kagwang. Ito, legit na eksposiho ninyo. Dapat ito yung tutukan ninyo. Laliman pa ho ninyo yung expose ninyo, hanapan nyo po ng paper trail din, yung Romualdez at Versosa. Kasi ito, maliwanag ang video na ito, tuwang-tuwa si Sam Versosa dyan,
at proud niya na sinabi na $500 million ibinigay ni Martin Romualdez sa kanya. Putang ina, napunta ba yan sa mga Pilipino? Yan ay isang malaking katanungan. Totoo lang. Wala na yan. Hindi na yan, kumbaga, hindi na kayang pagtakpan, yung mga kasinungalingan dito ni Martin Romualdez. Kagaya si Sandro Marcos, di ba, kinaladkad din yan ni Saldico. Ang sabi ni Sandro Marcos, yung executive session daw nila sa ICI, yung video ay pwede daw ilabas in public, pero nabahag ang buntot. Ayan, binawi ng hunghang. Sabi, House Majority Leader Sandro Marcos has withdrawn his consent for public release of the video recording of his testimony before the Independent Commission for Infrastructure. Natakot Natakot ang budlat ang mata. Mana sa mama, budlat ang mata. Katakot, sir. Kung wala kang tinatago, sir, ilabas mo yan, sir. Hero ka pa naman ng mga bubonistang tanganista. Saludo pa naman tatay mo na kangiwi ang panga. Naisip bata. Ito yun Yan yung optics, yun yung sarswila. Pumunta sa ICI, kunyari matapang, yung pala naduwag ang buang. Sa video, hindi na daw ilalabas. Pero balikan natin yung sinasabi ni itong patungkol kay Vice President Inday Sara. Balikan natin ng konti. Yung sinabi ko na, alam nyo noong 2022 election, 2021, ang kandidato na dapat maghanap talaga ng malaking pondo, yung Kulilat, para mahabol yung number 1 sa survey. Sino ba yung number 1 sa survey? Si Vice President Inday Sara. Tingnan mo ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon dyan, alam ko ang may kailangan, kasi nagiging naman to, commissioner, diba, sa Comelec. Ang alam ko, ang may kailangan ng maraming pera tuwing eleksyon ay yung alanganin manalo. Hindi yung tinatambakan ng kalaban. Yung survey for president kahit si BBM, di makaangat kay Inday Sara noon. Tulad ni Martin Romualdez na di pa sure ang labanan, kaya disqualified mga kalaban. May sense yung sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon dito Bakit ba kailangan ng pera ni Inday Sara? Number 1 na nga siya sa survey. Milya-milya yung lamang Kagaya yung presidential survey kasama si Inday Sara. Di ba ito. Makita natin na throwback tayo. Presidential survey. Ito ba yun? Ay, hindi. Vice President pala yan. Ito muna. Tignan mo bangag. 2021. February 22, March 2021. Survey. Presidential survey. Number 1. Preference. Top 1. Vice President Inday Sara Duterte. Ilang percent? 27%. Bongbong, 13%. Kaya binudol si Inday Sara kasi si Inday Sara yung top 1 day, mag-unitae tayo, day. Unitae, putang ina kang mangga, presidente na sana si Inday Sara dyan. 27%. Consistent. Yung mga survey dyan Tignan mo dito ayan pa. December 2020. 26% Inday Sara Duterte. San si Bongit 14%, anak ng kagwang Ang layo ng mga animal sa survey. Ito pa. Presidential bets election, Vice President Inday Sara. Ilang percent? Sana kailan naman to? 22%. Nasaan si Bongbong Marcos? Anak ng kagwang 12%. Mas una pa si Grace Pu. Manny Pacquiao kay Bongbong Marcos. Tingnan mo naman. Nunid na ni Inday Sara yung mga campaign funds na yan. Ito, Vice President. Inday Sara, 50%. Sumunod, Soto, putang layo. Yan ba yung sinasabi mo ninyo, politiko? Na kailangan ng campaign donor si Inday Sara, putang ina, durugista pa.
Sarap din yung pagsasampalin mga animal ngayon. Na malayo. Kasi gusto po nilang pagtakpan, no? Pagtakpan yung kabulastugan, pagtakpan ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Pati ekonomiya, bumabagsak. Wala na. Gusto na nilang ilihis. Dito tayo sa mga Duterte kasi mga magnanakaw. Wala kang maniwala na magnanakaw ang Duterte, mga tanga. Sino bang source ninyo? Trillanes. Punta ka na si Trillanes simula pa noon hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on. 2019? 2017? O 2016 pa yata, di ba? 2016 yung hindi siya tinanggap ni Tatay Digong gawing vice presidente. Nanligaw si Trillanes. Hanggang ngayon, di pa rin makamove on ang bayot na ito. No? Utangin ng asong ulol. Ito pa, ginamit pa ng mga Marcoses. Ginamit pa ni Tambaluslos para pagtakpan ang flood control. Wala na po. Maawa na po tayo sa bayan, kayong mga mainstream media. Baka po pwede, gumawa po kayo ng magandang balita. Dito kaya sa flood control, tutukan natin, 1.3 trillion pesos, hinahanap natin eh. Ang Pilipinas, bumabagsak na ngayon eh. Tingnan mo, hindi nila may paliwanag yung pagbagsak ng piso kontra dolyar. Mag-uusap daw sila. Paano daw ito bumagsak? Anak ng kagwang talaga na. O ito na yung resulta. Sa ka-Duterte ninyo, kababantay kay Inday Sara, putangin na ang apektadong ekonomiya, naghihirap ang bayan dahil sa mga hinayupak na ito. Nakatakdang talakayin ng gobyerno ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Nasa 59 na piso at 21 sentimo na halaga ng isang dolyar kanina. Bagya lamang mas malakas sa halaga ng piso kahapon kung kailan na itala ang all-time low na palitan ng piso at dolyar. Ayon sa Malacanang, nakatakdang magpulong ang Economic Team at Bangko Sentral ng Pilipinas bukas. Hindi pa masabi kung makaka-apekto ito sa inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin ngayong holiday season. Mga bubo! Hindi nyo alam kung bakit humina ang piso kontra dolyar? Kasi nga, bagsak ang ekonomiya natin, gross domestic product, bagsak din po. GDP. Bakit bagsak? Palitan ng piso kontra dolyar dahil sa pangungurakot ni Bongbong ng kanyang mga gabinete, administrasyon, mga kawatan. Dahil sa flood control, kaya ang piso humina, ang dollar lumakas. Wala nang direct foreign investors na nag-i-invest dito sa hinayupak na gobyernong ito, nakangiwi ang panga. Na panay mga Duterte ang nasa isip. Yan ang totoo dyan. Huwag na po kayong maghanapan ng lusot. Kahit anong gagawin ho ninyo, kahit anong black propaganda ho ninyo, Sarswila Optics, putang ina, babalik pa rin po kami dito sa flood control na dahilan ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit anong pautot ninyo. O tingnan mo ngayon, mga palpak ang mga palpak na departamento under Bangag Admin. So meron na naman daw silang tatanggalin, no? Na mga gabinete, lalo na dyan sa tag-inang DepEd ba yan? Wala na eh. Wala na silang magawa dito, kaya maghanap na lang ho sila ng iba pang mga palabas, ng iba pang diversionary tactics para makalimutan yung flood control. Pero babalik again, nakailang beses na po sila nag-attempt na pagtakpan ang flood control, no? Pero hindi pa rin nagwagi ang mga bugok. Kaya ito, meron silang sarswela na naman, oh. Sa halip na magsilbing tanod laban sa Teka lang, ha. Ito pala. Patuloy umano ang balasahan sa palasyo. 3 cabinet official ang nalalapit na rin daw masibak sa pwesto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa harap ng sunod-sunod na pagkakadawit ng mga cabinet secretary sa issue ng maanomalyang flood control projects, napipinto umano ang pagkakatanggal ni DepEd Secretary Sonny Angara, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Health Secretary Ted Herbosa, ayon sa Politico.com.
Ayon sa source ng politiko, maaaring ito raw ang paraan ng Pangulo para ipakita na hindi ligtas ang anyay underperforming o controversial officials sa pagpapatupad ng accountability sa kanyang administrasyon. Ayon naman sa palasyo, wala pang update mula kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Kung sakali, ito na ang pangatlong round ng balasahan sa Marcos Jr. administration simula Mayo nitong taon. Matatandaan na nang tinanong natin ang palasyo tungkol kay Herbosa, ligtas pa ang kalihim sa cabinet revamp ni PBBM. Ngayon po, maiassume natin na he still enjoys the trust of the President. Tingnan po natin kung ito pa'y na-receive na po ng Ombudsman at hayaan po natin ang Ombudsman na mag-imbestiga po dito. May nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y close relationship niya sa isang pharmaceutical company. Ang DepEd at DICT naman nadadawit sa maanumalyang budget insertions dahil sa mga pahayag ng dating mambabatas na si Zaldico kaugnay ng mga ahensyang may mga isiningit umano sa 2025 national budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tanggalin nyo na lahat kasama si BBM. Tingnan mo yung korupsyon nan sa gobyernong Marcos. Ang sisi na sa kay Inday Sara. Okay lang ho sana kung si Inday Sara ang presidente. Putangin, di natin masisisi kasi command responsibility. Pero vice-presidente, walang kinalaman sa budget na ninanakaw ng mga hinayupak. Kung ano-anong nasa isip ninyo. Kung sino-sino na yung sinisisi. Wala na, nalilito ng bayan eh. Pinipilit nila, sinasadya ho yan. Ito, tanggalin natin yan. Kayo lang nagsasabi na tanggalin nyo kasi mga kurakot ang mga yan. Tanggalin nyo, isama na yung amo ninyo. Wala tayong wala tayong, ang tawag dyan, wala tayong magagawa dyan. Kung kurakot ang leader, kurakot din ang followers. Ito pa, may lalabas pa akong video. Puta guys, no? Gusto talaga nila kalad ka rin ng mga Duterte. Ngayon, meron na naman silang pautot. Alam niyo po ba kung sino yung may kasalanan sa korupsyon? Ngayon, sa nangyayari sa flood control? Putang ina. Ipinipilit talaga nila dito sa tao na ito para makunig sa mga Duterte. O, ito na naman, no? Wala, nakakasawa na nga mga diversionary tactics nila eh. Sa halip na magsilbing tanod laban sa katiwalian, si dating Ombudsman Samuel Martires pa raw ang dahilan ng korupsyon sa DPWH. Ayon sa source na kusang lumapit sa Billionaire News Channel, matagal na nilang inireklamo ang bulsahan ng kontrata ng mga kongresista pero hindi raw sila pinansin. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sino to? Hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption. Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan. Maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, Ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakobra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi ba mananagot ang ombudsman dyan? Ang tanga mo. Ba't ombudsman? Nasiraan ka na ng ulo, sir. So, hindi mananagot si Bongbong Marcos. Hindi mananagot si Martin Romualdez. Zaldico. Butangin na mong ombudsman, kasalanan mo pala lahat. Nasiraan na ako ng ulo itong mga kakampi ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. So ngayon, sir, John Chong, yung pagbaha ngayon, kasalanan ng ombudsman.
Yung maraming namatay sa baha, kasalanan ng ombudsman. Yung bilyon-bilyon na kinurakot, trilyon-trilyon ng gobyernong Marcos, kasalanan ng ombudsman. So, niligtas mo si Romualdez at si Bongbong dyan. Saan ba kumuha ng hugot ito si Sir? Sus, makapag ganun lang. So, si Martires na naman. Kasalanan. Ikukunik sa mga Duterte. Putang ina, sarap nyo pagsampalin. Hindi pa ba nanagot ang kuha dyan? Just my question. Kailangan pasagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force ko sana, kailangan ng tulong nyo for fact-finding. Mutuo proof. Yung hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumit Tangina, no? Ang daming pautot mo. Eh di sana pumunta ka sa NBI, magpa-imbestiga ka, di ba? Ba't yung ombudsman? Kasi nga, yung ombudsman, pagdating sa corruption, ombudsman daw. Ay, putang ina kung seryoso ka niyan, hindi noon pa nagsalita ka na. Ba't ngayon? Tuturo mo pa si Martires may kasalanan, tanga mo naman. Wala na, basta lang pangkupal, pang-ipal. Busala ni Tambaluso, sisihin mo si Martires. Putang ina. Ito na ho yung sinasabi natin eh. Ang sindikato kasi may pera na. Magkano pera ng sindikato? Bilyon-bilyon, no? So kaya nilang paikutin. Ito yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, I think, no? Na sila may pera na ho sila. O yung sindikato ngayon. Trilyon na po yung ninakaw nila, bilyon-bilyon. So lahat po ng mga nangyayari ngayon investigasyon, pwede nila yung pagtakpan, pwede nilang ilihis ang katotohanan gamit ang pera ho nila. Gaya nito, nagbabayad ng mga tao, ng mga bayaran, gaya ni Tonyo, ay ito sirain yung mga Duterte, maghanap kayo ng paraan, ma-divert yung issue, patunugin natin. But for example, Senator Bato, patunugin natin para yung flood control, si Martin Romualdez mapagtakpan. Pero pilit talaga lumulusot ang pangalan ni Martin Romualdez. Kagaya ho nito. Yung sasakyan na yan, Sambersusa, nakaladkad. Si Martin Romualdez, may connection din, Sambersusa. So bumabalik lang sa totoong mastermind. Oo nga, pinagtatakpan ng mga sindikato ang totoong mastermind. Kaso nga lang, ang taong bayan ngayon, na rin eh, tumitimbang na rin ho yung mga lumalabas sa television, sa mga mainstream media, nag-iisip na rin ho sila kung paano po i-absorb yung mga balita. Buti na lang kami, mayroong mga political vloggers kahit papano nagre-rebat, pinapaliwanag na kagaya nito. Sabi, Inday Sara, may donor, no? Donor daw na di umano ay ito ay Pogo operator. Malaman natin pala, hindi Pogo operator yung pinangalanan nila, anak ng kagwang, kidnap for ransom group. Kidnap for ransom group pala yung hanap buhay ng mga animal, no? Tapos kinunik sa mga Duterte, Pogo operator at drugs. Hindi naman naulat doon sa ng mga kapulisan na yung mga taong yung grupo na yun ay merong drugs business. Kidnap for ransom sila. Yun yung nila, krimen. At saka paano ka makapag-donate dyan? Putang ina, pinaghanap ka sa sali ng mga otoridad. Dito pa lang eh. Maliwanag na Sarswila for optics. Ang nakakalungkot, itong mga mainstream media, kinakagat. Pero, ganyan talaga ang mainstream media. Pera ang usapan dyan eh. Name your price. Sige, ipabalita ko to. Tapos ipapakalat namin. Sisirain namin si Inday Sara. Kahit makasuhan kami ng cyber libel. Tsaka na, okay lang yan. Yan ang nila. Milyon-milyon ang price dyan. Kasi gusto nila, pasabugin talaga yung pangalan ng Duterte, sisirain. Pero ang tanong, yung propaganda ba nito tatalab pa sa mga Duterte? Kakagatin pa ng bayan?
Ang sagot ko, hindi na. Mas kakagatin pa ho ng taong bayan itong isa na pinag-uusapan natin na yung owner, di umano, ng luxury car ay nakaladkad si Versosa. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.